daw. Mga bro, hindi na pala tayo makakapagbilyar sa susunod na araw eh. Makawala na ng kuryente, bumabagyo kasi. Kaya nga pare, malas lang. Awit naman yun. Pwede naman tayo maglagay ng green energy technology ah. Bakit? Ano ba yung green energy technology? Boy! Nag-search ako eh! Tinan mo are. Alin? Green energy technology uses natural resources like sunlight, wind, water, and heat from the earth to produce electricity. Ah, yung pala yun. Ayos yun ah! Mga natural resources pala din. Sustainable than fossil fuels. Green energy help reduce pollution and fight climate change. Mahalaga po ba yun? Eh babalik rin naman ang kuryente mamaya. Babalik rin ang Meralco. Yes, green energy matters because we will have cleaner environment, less smoke, and air pollution. Yes bro, that's true. And also, we have lower carbon emission that slows global warming. Tsaka ganito rin, renewable unlimited like sun, wind, and water. Meron pa nga eh. Cost efficient long term. High installation cost but low operating cost. May nakita pa nga akong isa dito eh. Safer and healthier, no toxic waste or dangerous fuel. Teka, ano nga ba example ng mga green energy technology? Madami. Tulad ng mga solar energy, mga nilalagay sa bubong, mga bahay. Tapos wind energy, yung mga wind turbines na nilalagay sa mga bundok. At meron din yung mga Yung hydro, no? hydro energy. Ay naman yung mga nasa dam, mga falls, ganun. Meron pa. Ito ang geothermal energy, biomass at tidal and wave energy. Ang tidal and wave energy ay ang rising and falling water moves turbines. Ang biomass naman ay ang burning or processing releases energy. At ang geothermal energy naman ay ang steam or hot water turns turbines to create electricity. At ito pa, meron itong mga emerging innovations kung saan may solar paint and windows which surfaces can generate electricity and floating solar farms which save land space and generates energy and water. At meron pa din, katulad ng advanced battery storage which stores solar and wind energy for later use. Meron ding green hydrogen, clean fuel for vehicles. At last ay ang smart grids, kung saan ito ay nagdi-distribute ng energy. Tingin ko hindi ko. Eh di ba kanina, pinag-usapan natin yung mga example. Eh ano naman kaya yung mga advantages nito? Itong mga advantages niyan. Renewable and sustainable energy that never run outs. Environmental friendly. Produces little or no pollution. Reduces long-term cost. Less expensive to maintain than fossil fuel. Create green jobs. Supports new industries. Fights global warming. Lowers carbon emissions. But it also has its challenges or yung tinatawag nating disadvantages. Huh? Meron pala nun? Oo naman man, meron yan. Ito, kagaya nito, high installation cost. Kagaya ng mga solar panel, yung mga wind turbines, sobrang mamahal nun kung bibili natin. Tapos, meron ding weather dependent. Siyempre, hindi naman laging sobrang init kapag naka-solar tayo, di ba? Kaya bumabagyo, ganun. Merong mahina din yung pumapasok na sunlight. Tapos, meron ding requires space. Siyempre, wind turbines, lagay mo sa CR. Di ba? Hindi kaya yun. Tapos, yung mga energy storage. Okay nga din, no? Yun. Buti na lang may ilaw na. Tama lang pala na nagkabit kami ng solar. Makakatipid din kami sa kuryente. Tama lang din na gumamit kami ng green energy technology. Nakatulong din ito sa kalikasan.